Magandang pag-uusapan itong away ng isang TMBS driver at saka yung sinabing retiradong general, mga kababayan, hinggil dito sa away ng parking area, kalsada na ginawang parking area. So alam kong magkaiba ang pananaw natin hinggil dito, subalit hindi tayo mag-away. Komentaryuhan lang natin ito. Mayroon tayo sigurong mga iba't ibang pananaw tungkol dito. I prefer na itong retiradong general, mga kababayan, ay mayroong panama dito, sa tingin ko lang, kasi although mayroon siyang criminal liability, subalit sa edad niyang yan, mga kababayan, may mga instinct kasi na hindi mararamdaman ng ito, bata pa itong TMBS sa driver alam ko So pag-usapan natin ito, magandang topic ito Sa nangyari, mga kababayan, mayroon pang unang nakaparada dito sa driver na ito, itong sinita ng retiradong general. So alam niya, mga kababayan, itong driver na bawal pumarada dyan sa tabing kalsada. Subalit, mayroon siya nakitang mas nauna pang nakaparada sa kanya. So bumuntot siya. Alam ko nag-antay ito ng booking So marami tayong mga kaibigang mga TMBS driver dyan. With your respect, ito. So may nakita siyang nakaparada, so bumuntot siya. Doon pa lang, mga kababayan, mali na siya. Alam niya na bawal pumarada dyan sa tabing kalsada. Mag-antay sila ng booking, so paparada sana sila. Sisimple sila doon sa mga area na hindi sila nakakaabala sa trapiko. So unang mali niya yon. Pangalawang mali niya, mga kababayan, kung totoo yung sinabi nitong retiradong general na may nakalagay na no parking, so yun nga no parking, nakalagay na doon. Although sabihin natin hindi naman pagmamayari ng general, subalit kalsada nga yun. At saka hindi makakalabas umano yung general pag lalabas yan na may nakaparada dun sa tapat sa kanyang bahay. So yun na mali na rin yun ng driver. Pangatlo, mga kababayan, bago lumapit yung general sa kanya, siyempre tumitingin na yung driver doon sa general Alam na niya na sinita na siya sa malayo, baka sinigawan na siya. At alam na ng driver na papaalisin na siya bago pa lumapit yung general. Doon pa lang sa tapat niya, bago lumapit, kumasa na ng baril. So doon pa lang sana dapat umalis na siya. Nakukumahog na siyang umalis kasi baril na yun So ito pa, pang-apat, pinuprobok pa niya, mga kababayan. Malayo, nakita niya doon sa tapat, kumasa ng baril, pinuprobok pa niya. Ano yun, sir? Bakit, sir? So mas lalong uminit yung ulo ng matanda. So alam mo na pinapaalis ka na at alam mo na bawal doon pumarada sa tabing kalsada, talaga namang hindi ko rin masabing napakatigas din ang ulo nitong driver na to. So kung umalis siya, walang ganong mangyayari. So yun ang mga pagkukulang ng driver, mga kababayan. At dapat kayo, mga kaibigan, mga driver, lawakan ninyo pag-uugali ninyo. Lawakan ninyo ang pag-iintindi ninyo sa tama at mali dyan sa lansangan, dyan sa mga pinaparadahan ninyo. Alam niyo na kayo ang may kasalanan, kayo ang may mali. Huwag na kayong makipag-argumento pa. Kasi alam mo kalsada yan highway yan Tapos alam mo na pinapaalis ka na, hindi ka pa umalis, bagkus nagpurbok ka pa, ikaw pa yung parang matapang na bakit may dala kang baril? Bakit ba, sir? Tinatanong mo pa.
So, dapat kayo, lawakan ninyo yung paningin ninyo, pakiramdam ninyo. Kasi nga, kayo nga yung ugat ng pagtatalo. Kung hindi ka pumarada dyan, walang mangyaring pagtatalo sa inyong dalawa. Ha? Kung sabihin man natin na hindi niya pagmamayari yung kalsada, totoo. Pero, nakakaabala nga kayo. Nakakaabala kayo sa mga dumadaan. Tuwi lang yun eh. Yung kalsada na yun na makipot. At siyempre, pag magmaniobra yung may sasakyan, palabas o papasok, nandyan kayo. Nakakaabala talaga kayo. So, yun ang pagkakamali dito sa driver. Ha? Ang part naman dito sa matanda, dahil retiradong hiniral ito, alam niya lahat ng mga proseso, alam niya lahat ng mga requisitos pa sa pagkakaroon ng pribadong baril. O mayroon siyang, sigurado ako mayroon ito, kumpleto ito. License to possess firearms, itong LTOP, firearms license, at saka permit to carry firearms, yung PTC. Kasi kung yun mga binanggit ko wala siya, criminal liability siya. Makakasuhan siya ng illegal possession ng firearms. Pero kung kumpleto siya lahat ng mga dokumento na pinangalanan ko, ligtas siya sa pagkakaroon ng criminal liability sa paghawak ng baril. Ang sa kanya lang is iyong grave threat. Itong tinatakot niya yung driver, tinutukan niya ng baril. So hindi naman mangyayari ngayon kung itong driver na parang siya pa yung may kasalanan sa pagparada dyan sa kalsada, siya pa yung nagprovok tuloy.